Maraming salamat sa Taiwan Committee. Magandang umaga po, mga kapatid. Maraming salamat. Ngayong umaga, mag-usap po tayo sa napapanahong sitwasyon sa ating pong pamilya. Isaiah 55 verse 6. Seek ye the Lord. Pakibasa ko yung Oriental. Why? Ano ang why sa Tagalog? Habang. Hanapin mo ang Panginoon habang ang kasunod na phrase niya ay He may be found. Habang siya ay matatagpuan mo pa. So yung salitang why, it denotes not forever, but just a permanent status. When I say, I will stay here for a while, does it mean I will be here forever? Hindi. So siya ay pansamantala lang. Ano po yung sumunod? Call ye upon him, pabasa ko yung Koreano, inulit. Habang siya ay malapit pa. Alright, so ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Pag-usapan natin yung nangyayari po sa ating kaya pa hindi gumagana ayun, alright. So lahat tayo ay aware na merong oil crisis. Ano ang dahilan ng oil crisis? Hindi dahil umabot na sa peak oil yung mga supplier o pinakukuhaan ng langis. But because nagkaroon ng war ang Israel at USA versus Iran. And because of that, kinlose daw yung daanan ng mga langis. Anong lugar daw yun? Sabi sa balita? It is the Strait of Hormuz, which yung 20% ng oil supply dito dumadaan. Yung 20% na supply ng buong mundo. Sa atin naman sa Philippines, dahil wala naman tayong sariling oil, tayo ay kumukuha sa Saudi Arabia, sa UAE, at sa Iraq. 95 to 98% ng oil supply natin ay nanggagaling doon at dumadaan po sa Strait of Hormuz. Kaya po, yung 486,000 plus barrels na oil per day na dinideliver po sa Philippines ay hindi na nakapag-deliver ng mga nakaraan dahil daw nagsara. At sabi sa mga balita, nagbukas na ba? May mga meme na lumabas sa Facebook, oo nga, nagbukas na, pwede daw tayo dumaan. Pero wala naman daw tayong sariling ship, oil, tanker. So, binalita rin ng government na nakaraan, kahit daw matapos na yung gera, hindi na raw babalik sa dating presyo ang fuel. Is that good news or bad news? Sobrang bad news lalo na sa mga may sasakyan. So, sino dito ang nakakapagpapuntang pa sa awa ng Panginoon? Ninang Jen, kaya pa magpuntang? Dati, last week po pupunta kami ng Batangas. Yung balikan lang po doon sa motor, yung aking pong motor ay may 10.7 capacity of liters. Dati po, 500 pesos lang balikan, goods na. Alam niyo po magkano inabot? 1,500. So ngayon, ito yung current na price ng oil natin. So, yung unleaded, ito siya naglalaro. Petrol Shell, 91, 96. Caltex Clean Fuel, 100 na. Lalo na yung nasa diesel, yung kanilang oil, nako po, 140 plus. Imagine mo yung 500 pesos mo, malayo na yung maaabot noon, pero ngayon, malapit na lang. At nakita nyo sa balita, mga kapatid, ilan na yung tumakas after magpa-full tank? Nahuli naman eh. 5,000 plus yung bill nila. Dalawa. Alright? So,
bakit kapag nagtataas yung langis, nadadamay tayo, kahit tayo na sa Philippines, hindi naman tayo kasali sa gera. Ang industrialized country, ang lifeblood ng economy ay ang oil. Kaya makikita nyo po sa diagram natin na lahat ng mga area po sa buhay natin ay connected sa oil. Kaya nabalita nung nakaraan, sana naman wag mangyari, di ba? In-announce, ang supply daw natin ay hanggang kailan? Hanggang June. Ano kaya mangyayari kapag June na? Tapos wala nang supply ng oil. Sana fake news, pero may kumalat, magkakaroon daw ng 3 months blackout. Patay ang mga Gen Z na mahilig mag-cellphone. Tapos ang mga buhay nila. Di ba? Pag lumalan ka lang ng connection for 5 minutes, ano ginagawa ng mga bata? Nagwawala na. Imagine ninyo 3 buwan na blackout ito. Why? Kasi nga, even yung electricity natin, ang pinanggagalingan nun ay saan? Sa oil. At, napansin nyo siguro ito, oil lang ang tumaas, pero nadama yung binili mong tokwa. Noong Wednesday, bumili ako ng tokwa sa magkataho. Hindi naman ako umaangal sa presyo, ang dami niyang paliwanag. Sorry sir, 50 pesos na yan ha, 50 pesos na, pasensya ka na. Dati kasing 30. 5. Yung taho naman, ay taho, yung soy milk na 35. 35, dalawa binili ko 70. So, ang dami niyang pagsusori at ang dami niyang complaint kasi daw po, dati marami siyang naluluto at marami siyang naibibenta, pero ngayon, konti na lang yung kita kasi mahal na yung mga raw materials niya para makapag-create ng product niya na taho, tokwa, soy milk, kumonte kasi nagmahal yung bilihin. And then, nung Thursday, malis kami ni Elder Moses, nagpasuyo po ako sa kanya, samahan niya ako bumili ng microphone namin sa Commonwealth. After namin bumili, naghanap kami ng mga, kasi nandun na sa, anong lugar na yan, Sister Nes? Paligid na yan? Oo, yung mga bilihan ng mga veggie products, iba lang doon. Bumili po kami ng vegetarian barbecue sauce. Alam niyo magkano? Sabi nga ni Moses, nag-flex, Ben, mura dito, sinasabi ko sa'yo, dito ako bumibili. Pagpunta namin, totoo, mura na dati. Kasi dati, 90 pesos. Mura, di ba? Alam niyo magkano tinaas? Naging 150. So from 90, magkano yung plus? 60. Supplier na yon. Magkano pa kaya doon sa nagre-reseller lang? Abot kaya siya ng 200 pesos? So, sabi ng principle ng economics, when demand exceeded supply, what is going to happen? Chaos is going to hit. At merong 3 stages of cycle yung chaos na yan. Una na, yung economic chaos, yung pinag-uusapan natin kanina. Magkakaroon ng price shocks, magkakagulatan. Kasi ang taas na ng binibili. Kaya yung 1,000 mo, kahapon, meron ako 1,000, nung tinignan ko na, 100 pesos na lang natira sa wallet ko. Ito, hindi ba nabili ko? Wala naman akong nabili na mahal. Basta ubos, bumili lang ako ng mangga, bumili ako ng sagi. Dati yung 1,000 mo, marami ka nang mabibili. Pero ngayon, kumukonti ng kumukonti. What else? Yung chaos, magkakaroon ng operational chaos, yung logistics. Maraming ayaw na magbiyahe. Napansin nyo, nabalita? At saka ako po, mga nakaraan, bago magbakasyon, pag hinahatid ko po, yung pinakamaganda kong misis, yun no? Alright. Sa school, makikita namin, mahirap mag-book pag umaga. Sino nakapag-try? Pila dyan sa labas, pila. Kasi marami nang ayaw bumiyahe. Bakit? Sayang yung biyahe, wala namang kita. At ano yung pinaka-worst na cycle ng chaos, yung pangatlong stage, magkakaroon ng social chaos. Mas dumadami ang krimen kapag tumataas ang presyo ng langis
Kasi tumataas ang presyo ng bilihin. Kung ikaw isang pobreng pamilya, magpapagatas ka sa anak mo, bibili ka ng diaper, bibili ka ng gatas kasi ayaw naman mag-breastfeed, social yung asawa mo. Ang taas-taas. Tapos, yung trabaho mo, seasonal. Hindi ka ba mababaliw paano mo iaahon yung pamilya mo, paano ka magsosurvive? Kaya po, hindi lang napag-uusapan masyado ito sa social media sa Pilipinas kasi nakapokus sa politics, puro impeachment kasi makikita mo kahit sa balita. Yun ang hina-highlight nila. Pero yung totoong issue na dapat inaasikaso ng gobyerno, sa tingin nyo natututukan talaga mga kapatid. Pero gusto ko maging positive dahil nga daw bukas na yung Strait of Hormuz, pwede na daw tayo makakuha ng oil. Sana naman kahit na hindi na bumalik yung presyo dati, pero at least wag totally mawala. Kasi kung totally mawawala yung supply ng oil, isa itong matinding yugto sa buhay natin mga kapatid. Lahat tayo madadamay. Now, having that thought in our mind, anong sabi sa balita? Nung unang pumutok ito, ang denial ng government, wala naman daw oil crisis. Pero dahil hindi na mapigilan yung effect, nagre-reklamo na ang lahat. Ano na ang sabi? Sige, meron. Kaya nagbiyabang pa yung government natin, right? Oy, ang Pilipinas, ang unang nag-declare ng energy emergency sa Pilipinas, nag-declare lang, may nasolve ba? Wala naman. Alright, now, totoong-totoo kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos long before. 1 Thessalonians 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, what is going to happen? Then sudden destruction cometh upon them. Kapag naririnig daw natin sa paligid, uy, okay na, huwag ka mag-alala. Basta manood ka lang sa TikTok, sabayan mo lang yung steps. Everything will be okay. Pag nakamisado mo yung steps, okay ka na, kapatid. Pero hindi pala ganon. Kapag ang paligid, sinasabi na okay lang ang lahat, dapat daw tayong mga nag-iisip, balikan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos kasi maaaring ang susunod pala dito ay isa ng pagkawasa as travail upon a woman with child and they shall not escape. Alright. So ano ang pag-uusapan natin ngayong umaga? Na-try ko cut it short mga kapatid kasi pinagsabihan naman ni Elder Moses dahil daw may gospel parade tayo mamaya. Ready na magparada? Alright, so we are going to talk about the parable of the 10 virgins. Ito ay isang familiar na parable sa atin mga kapatid. Dati na natin itong narinig. Pero i-refresh natin yung idea ng kalinhagan na ito. And sa pag-aaral natin ito, may mga bagay na makokorek sa atin. Ano yun? Bigyan ko na agad kayo ng dalawa. First is this. Tayong mga Adventists, mahilig tayo mag-usap about last day events. Yes? And many of us, lalo na sa mga na-convert, kapag tinanong mo sila, ba't ka naging Adventist? Bakit ka naniwala? Sasabihin nila, kasi nung nag-crusade, pinakita yung statwa kay Daniel eh. Last days na daw. Marami sa atin, mahilig tayo mag-aaral ng prophecy. At mahilig tayo talaga mag-usap sa mga mangyayari sa huling panahon. To the point, ang Adventist community na-divide into two groups. Ano yun? May mga grupo na naniniwala sa Sunday Law at may grupo naman na hindi naniniwala sa Sunday Law. Asan kayo doon mga kapatid? Hindi para mag-debate tayo ngayon ha. Kasi sa parable of the 10 virgins, i-correct sa atin yung pag-major natin sa minor at pag-minor natin sa major. Ang mga Adventists mahilig kasi lagi makipag-debate and argument sa mga spiritual matters. Pag natutunan ng konti ng Bible, lagi natin china-challenge yung mga bagay-bagay sa pananampalataya natin. So meron din tayong mga binibigyan ng priority ng mga subject, tapos may mga subject tayo na less ang priority natin. Meron tayong mga binibigyan ng halaga sa lifestyle natin,
Tapos yung iba naman hindi. Kaya nahati pa sa isa pa. May salvific at non-salvific. Narinig niyo na yun? Ay, huwag natin pag-usapan yan. Wala namang kinalaman sa kaligtasan. Dito lang tayo mag-focus. Kaya may mga Adventists, isang community ito, pero may kanya-kanya silang lifestyle. Dito sa Parable of the Ten Virgins, makukorek tayo. Sa about Sunday, no? Magkakaroon ba? Sabi naman, hindi mo magkakaroon. Ang tagal na yan. Meron bang mark of the beast? Meron bang time of trouble? Meron bang persecution? Etong ito mga kapatid. Is this major or minor? Major or minor? Sabi mo, mark of the beast, time of trouble. Di ba major yan? Pero, sa Parable of the Ten Virgins, magiging minor sila kasi meron pang mas mahalaga. So if you're going to ask me, anong position mo, Brother Joven? May Sunday na ba o wala? Hindi ko sasabihin kasi hindi siya ang major na dapat nating maintindihan. It's not about persecution in the last days. Hindi yung pinaka-importante. Hindi yung kung ano yung magaganap ng mga disasters sa huling panahon ang kailangan na pagtuunan natin ng pansin, kundi yung mas mahalaga pa na makikita natin mamaya-maya as we go along to the study of this parable. Now, ang pinaka-basic point lang naman ng parable ng Ten Virgins is for us to have readiness before second coming. Ang binidiin dito kasi sa kalimhagan ng Ten Virgins, meron daw event bago ang second coming. At yung event na yon, bago mangyari, dapat daw lahat tayo ay handa na. Alright, so basahin natin yung buong parable sa Matthew 25, 1 to 13. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit, yung nagbabalan, ng ilang dalaga. 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahan lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang, foolish virgins, at ang 5 ay matatalino, wise virgins. Ilan po ulit sila? 10. Pero what happened sa grupong 10? They were divided into how many groups? 2 groups. First group, foolish virgins, and the other group is the wise virgins. Magagaling ba kayo kung i-update natin, oy, sa mga tao dito sa loob, may foolish and wise? May inis kayo sa akin? So wag natin i-apply muna. Okay, walang pangalan. Alright, tignan natin mamaya, sino yung ma-identify sa foolish group, sino naman sa wise group. Siyempre naman, kung ikaw tatanungin kapatid, obvious na obvious, saan ang gusto mo? Uy, siyempre sa wise ka na eh. Walang pipili sa foolish group. Alright, so let's continue reading. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang, pinaniwanag na bakit naging foolish ang foolish virgins. Ang kanilang mga ilawan lang ay hindi sila nanagdala ng langis. Wala silang extrang oil. Dapat ang matatalino ay nanagdala ng langis. So ano lang pinagkaiba ng dalawa? So, hindi pinag-uusapan dito yung IQ. Ay, ako 180 ako Hindi pinag-uusapan yung head knowledge. Hindi issue yung daming alam na verse or topic sa Bible. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, yung isa kasi kaya matalino kasi meron siyang extra. Yun lang. Dapat ang matatalino ay nangadala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ang kanilang mga ilawan. Samantalang nagtagal na ang kasintahang lalaki, yung bridegroom, alam na natin yung lesson nito mga kapatid, kanino nagre-represent yung bridegroom? As we all know, this is the perfect figure for Jesus. What happened sa coming ng bridegroom? Na-delay. And because of that delay, ano naging effect sa 10 virgins? Ay nangakantok silang lahat at nangakatulog. Tingnan niyo na mga kapatid, yumisik na muna. Pero sinabi ba dyan na bawal magulog? I'm not saying matulog kayo ngayon
It's just like so simple that all of them nakatulog. Ibig sabihin, walang advantage yung wise virgins. Even yung wise virgins, tapos siyang kagaya natin na may trail of human weaknesses, nakatulog din siya. So lahat sila ay nakatulog. Datapwat pagkahating gabi. Anong oras ito? Midnight. Most likely, 12 ng gabi. Ay may sumigaw. Narito, ang tawag dito, midnight cry. Ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Andiyan na siya, mag-ready na tayong lahat. Nang magkagayoy, nagsipagbangon lahat ng mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. E di, sinindihan nila para mag-apoy. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Last fire na yon. And then, wala na. Alam natin yung kwento. Sinong madamot? Sino yung madamot? Teka lang, hindi namin. Iba ito sa Sister Mejigas ka ba? Saan may bagay muna? Inumusta ka, hindi kayo nag-uusap. 5 years, 10 years, no? Tapos, hi sister, kumusta ka? Ay, kumusta ka na? Tapos may extra ka ba? Send Gcash 1,000. Kung na ako inumusta, ikaw magalit. Nakapag-send ka na, black ka na ulit. So, iba yun, mga kapatid, ha? Dito, yung pagiging madamot ng wise virgin, may malalim na kahulugan sa spiritual na buhay natin. Mamaya po, malalaman natin ano yun. So, ang sabi, bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakali hindi magkasya sa amin at sa inyo. Ganito na lang gawin nyo. Ang ganda ng suggestion ng wise virgin. Pero anong oras ito? Pwede yan po ngayon. Bakit? May convenience store. Tsaka may mga 24/7 na gasolinahan. Kung fuel ang pinag-uusapan sa oil, sa story. Pero may mga gasolinahan sa probinsya na sarado, no? Paggabi. Pero meron bukas. Alright, so kung sa time natin ito, sa timeline natin, pwede pang bumili. Ang dami ngayong mga 24/7 na mga bilihan. Alright, so ang sabi, bumili na lang kayo. At samantalay sila nagsiparaon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki. Yun lang. Yung umalis sila para bumili ng oil, yun naman yung dating no bridegroom. Sino siya ulit? Si Jesus. Ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piling ng kasalan at inilapat ang pintuan. Sa English, the door was shut. Pagkatapos ay nagsiparating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami, ito yung foolish virgins. Di na sila umabot doon sa gate. Sa labas lang sila, di sila nakapasok sa loob. Noon, datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ouch, hindi tayo close. Hindi ko kayo na nakikilala. Bakit ganun yung language? Eh, yung bride ang nag-invite ng mga abay, mga close friends and relatives niya ito. And then, pagdating doon sa kasalan, sa wedding ceremony, hindi niya nakilala yung mga kamag-anak niya at kaibigan na niyaya niya sa procession ng wedding. Mga puyat nga kayo, last verse na ito, sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras na yaon. Okay, so ano yung exact preparation na pwede natin gawin mga kapatid? As we all know, as Seventh-day Adventists, we are being called to prepare for what event? Lagi-lagi na natin pinag-uusapan yun, di ba? To the point na wala na tayong gana pag-usapan pa siya ulit. Kasi paulit-ulit na lang yung topic ng second coming. Pero i-refresh natin ito mga kapatid para ma-remind tayo. Anyway, for us to better understand the parable of the 10 virgins, we have to understand first ano yung Jewish tradition. Bakit naman magkakasal tapos talagang alas 12 ng gabi ang procession? Kayo ba aaten sa wedding ceremony na alas 12 ng gabi? Sino lang ang pupunta?
Kung close ka sa ikakasal, pwede yan. Pero meron bang mag-i-schedule ng gabi talaga ang kasalan? Although, sa tradition naman natin dito sa Philippines, may ibang oras. May nabalita na kayo, nagpakasal ng madaling araw. Di ba, Des, may kakilala ka? Sila Ninong Lot. May kakilala kaming mga kapatid, nagpakasal po madaling araw. Pero sila lang yun, gamilahin niya. Most likely, madalas siya hapon, basta hindi masyado mainit kung wedding ceremony sa garden. Pero pag sa simbahan, basta doon sa mas komportable yung mga audience natin. Kung aabutan man ng gabi, siguro sa gabi, alas 10 ng gabi. Pero walang magkakasal ng talagang alas 12. Alright, so bakit inaabot ng gabi? Bago yun, mga kapatid, sa Jewish tradition, may tatlo kasi stages yung pagkakasal nila. At bakit ina-emphasize ng Bible yung wedding? Madalas, mababasa natin sa Bible, ginagamit palagi na analogy yung wedding sa second coming. Yung the parable of the great banquet, wedding din yun. Kung maalala nyo, yung nagsimula yung salvation story sa planet Earth, nagsimula din po saan? Sa kasalan. Si Adam, bago mag-start yung journey niya as crown king of the Garden of Eden, kinasal muna siya kanino? Kay Eve. Kaya dalawa yung regalo sa tao that time. Yung Sabbath at saka yung wedding. Kaya nga, sobrang solid ang foundation ng mga Adventist sa Sabbath keeping. Why? Kailan binigay yung Sabbath? Hindi sa tayo ng Israel. Saan pa? Creation. Sa creation. Anong patunay natin kasi may wedding? Magkakambal yung nag-gift. Pwede ba alisin? Tanungin nyo ang Muslim, tanungin nyo ang Buddhist, ang Hindu, ang government, kahit yung mga atheist, hindi pa pwede walang kasal. Although may mga nagsasama kayo na live-in, pero ang general acceptance pa rin ng buong planeta, general population, gusto nyo magsama, i-declare nyo publicly yung relationship ninyo, ikasal kayo regardless of your religion or persuasion. Right? So pag sinabi mo sa born again, huwag na magkasal, magagalit sila. Lalo na masyadong madiin yung pag-highlight nila sa moral relationship. Lagi-lagi nyo maririnig sa mga sermon nila, bawal ang fornication, bawal ang intercourse before marriage. Talagang kung ginagawa mo yun, sabon ka, babanatan ka. Kung paano ang mga Adventist sobrang madiin sa Sabat, ang mga born again sobrang madiin sa huwag kayong magsama, ikasal muna kayo. Kaya lahat sila hindi papayag na tanggalin yung marriage. Tignan niyo yung logic ha, pero payag sila mawala yung Sabat. Pero hindi sila pwedeng alisin parehas kasi dual gift yun na binigay sa tao. Now, ano yung stages ng wedding tradition? Una, may tinatawag po yan na engagement. Sino nag-a-arrange? Hindi yung taong ikakasal, kundi yung tatay ng taong ikakasal. Mag-uusap yung dalawang father na yon. And then, magkakaroon sila ng betrothal. Ito ay legally binding covenant that would last for about a year. So, kasal na sila in a way, pero hindi pa sila nagsasama, pero betrothed na sila sa isa't isa. Alright? So, ngayon, yung tatlong stage, yung panglas, yung tinatawag na the arrival. Ang gagawin ng groom, kukunin niya yung bride at dadalhin niya sa father's house. So, saan yung role dito ng 10 virgins? Anong nangyayari dito? So, dahil 1 year ito mga kapatid, ang gagawin ng ikakasal, magre-ready siya ng bahay sa father's house. Ano yung father's house sa time na yon? Meron silang isang compound. Parang kayo din, meron ko dito magkakamag-anak nakatira sa isang compound. So may isa silang compound, ang tawag nila dito insula, isa itong complex, na silang mga magkakamag-anak doon nakatira. Ang gagawin ng ikakasal, si bridegroom, gagawa siya ng house para sa kanyang wife. So i-ready niya yun sa loob ng 1 year. At habang nire-ready niya sa loob ng 1 year, ano kaya ginagawa ng bride? 1 year pa naman eh. May magte-text kay bride, magre-reply siya. Hindi siya mag-entertain. Kaya sobrang nakakahiya yung nangyari kay Mary. Naalala niyo yan? Bakit? Kasi di ba betrothed na sila. Kailangan patunayan ni bride na pure siya hanggang maganap yung wedding
ceremony. Eh, nagkagulatan, di ba? Anong sabi niya kay Joseph? Joseph, may surprise ako sa'yo. Hoy! Mary, di magandang biro yan, ha? Sa Holy Spirit to. Payag kaya si Joseph? Holy Spirit, Holy Spirit. Di ba, iwalay niya sana secretly. Pero di nilang ginawa. Tapos, kinausap siya ng angel. We all know the story. Natuloy naman yung pagsasama nila. So, kailangan maingatan ni bride na pure siya, kaya naghahanda siya sa pagdating ni bridegroom. Now, tanong, aware ba si bride kung kailan darating si bridegroom? Sino magdi-declare na si bridegroom darating na? Ang magdi-declare nun yung father, hindi siya. Kaya yung sinabi ni Jesus, tinanong ng mga alagad, Panginoon, kailan ka darating? Anong sagot niya? Hindi ako ang masasabi, ang nakakaalam lang yung Ama. Language yun ng wedding tradition. Kasi bakit Ama ang magdi-declare? Habang gumagawa si bridegroom ng bahay sa father's house, ang mag-i-inspect nun yung tatay. May anak, unang pa yung pintura dito sa kisame. Lagyan mo to. Yung anak, Dad, gusto ko na sunduin. Tara na. I-check nung tatay na dapat perfect na talaga yung bahay. Kaya yung John 14:1-3, yung paborito natin promise, in my father's house are many mansions. If it were not so, yan ay language ng wedding tradition. So kapag perfect na ang lahat, sasabihin na nung tatay, anak, everything is okay, sunduin mo na si bride. So, yung mga abay, nasabihan na sila ahead of time, on call ang mga bridesmaid, on call din si bride na anytime soon, after 1 year, kung halimbawa, anong araw ngayon? Anong month? April. Kung April ngayon, 1 year, 12 months, so kailan? Next April. Di ba sobrang obvious? April din. So around March, excited na si bride na po, malapit na. Anytime darating na siya. So, yung season, aware sila, ang hindi lang nila alam parehas yung exact date. Kung Tuesday ba yun, ng April 12, hindi nila alam. At madalas, nakasanayan nila, ginagawa nila itong gabi. Bakit gabi? Para daw mas dramatic. Kasi habang naglalakad, hawak-hawak nila itong mga lamparang ito. Ayan, ba't importante yung lampara na yan? Akala natin ganito yung itsura niya. Hindi po pala mga kapatid. Yung lampara is actually torch. Balik natin doon sa unang slide. Ganyan. Ang dala nila torch, kasi pag ganito yung tignan, no? Sa mga picture, ganyan. Pero yung actual pala, ganito yung lampara nila. Torch talaga. Kasi, anong magiging function o role ng mga abay? Sila yung magsisilbing street lights sa daan. So, gabi kasi yun, at madalas sinasadya, pag binigyan na ng signal ng father, si bridegroom, anak, sige na, sunduin mo na lang. Sunduin mo na si bride. Sinasadya nilang gabing-gabi para yung ma-surprise si bride. Wala na daw kasing dating kapag alam na ni bride. So, darating yun ng gabing-gabi. Ngayon, yung mga bridesmaids nasabihan na. Kasi sila yung magsisilbing, yung mga street lights, wala namang mga poste ng Meralco nung araw. So, sobrang dilim sa Middle East. Imagine nyo, that was 2,000 years ago. So, may mga probinsya nga na sobrang dilim pa rin eh. Ngayon, di ba? Imagine niyo yung dilim ng mga lugar noon. Kaya, yung pagkakaroon nila ng torch, sobrang importante yon kasi yun yung nagsisilbi nilang invitation. Hindi sila makakapasok sa gate, let's say, close sila ng relatives. Pero wala yung torch. Kahit kaibigan ka pa o best friend, hindi ka talaga papapasukin. You will be recognized out as outsider. Kahit naka-close ka nung ikakasal. So kinakailangan mo talaga, may dala kang torch. Walang torch yung bridegroom. Saan magagaling yun? Sa mga bridesmaids. Okay, so ngayon, medyo mahaba na yata ako. I-shortcut ko na siya. Alright, so hindi na natin matidiscuss yung ibang mga part. So, anyway, bago tayo pumunta sa pinaka-highlight ng lesson natin, ano yung something in common ng mga virgins na ito? Yung mga dalaga? Mga kapatid?
Pareha sila invited sa wedding. So, kung sa pagiging close sa ikakasal, ibang level na sila. Kahit kayo, di ba? Sino yung kinasal dito? In-invite nyo ba na maging abay yung Chuwari Watch nyo na classmate? No. Di ba hindi? Ang ini-invite mo lang lagi nakasali, yung nasa Sure. close circle mo. Lalo na kung bang yung mga wedding secret lang muna. Tayo lang ha. Walang maingay. Wala kang isasama doon na hindi kasali sa GC. O, yung mga nasa GC, alam nyo na ha. Yun lang ang pupunta. Alright? So, ano yung something in common? Sobrang close na kahit nung foolish virgins, kanino? Sa brad. Sa ikakasal. So, yun yung something in common na. What else? Meron silang? Torch. Meron silang lampara. Alam niyo, nagulat ako mga kapatid, nung nabasa ko sa Christ Object Lesson, akala ko, yung mga foolish virgins nung una, mga hypocrites. Ano yung hypocrites? Sila yung mga nakikipagplastikan sa church. Yung kakamay, Papisa, ba't jail? Hindi ako pinukutang yun eh. Hindi anak ng Diyos yan. Okay. Akala natin, nasa ganung level yung foolish virgins. Kasi pag tinignan natin, yung last church sa Revelation, yung Laodicea, sinasabi malahininga sila eh. Pag tinignan natin yung condition ng malahininga, kamukhang-kamukha sila ng spiritual condition ng mga Pharisees ng time ni Jesus. Yung ang daming alam sa Bible, pero nagpukunyari lang. Pero dito sa case ng Parable of the Ten Virgins, all of them were what? Sincere. Sincere Christians. Pareha sila, pupunta sa church. Gusto ko talaga yung Panginoon eh. Nakikinig sila, kaya meron silang lamp, meron silang salita ng Diyos. So, wala ito sa level na kailangan niyang makipagplastikan o magkunwari sa kanyang kalagayan spiritual. May awareness ito. Alright? Kaya lang, mga kapatid, bakit siya tinawag na foolish? Galing na sa salitang, Moros. sa Greek moros, ito ang root word ng salitang moron. Ano ibig sabihin nun? It implies being dull or heedless. It is not an IQ problem. It is a seeing problem, having the info but choosing not to act. O tayo mga Adventist, bawal na tayo kumain ng baboy. Okay, bawal. Ano man bawal. So yung may alam kang liwanag, pero hindi mo naman talaga ipapractice kahit alam mo na. Yung parang ganito yan, nasusunog na, ay nasusunog. Kahit alam mong nasusunog, hindi ka umaalis doon, alam mong mapapahamak ka na. Kaya siya tinawag na foolish. Yun yung problema niya. So may awareness siya sa liwanag, tama naman yan eh. Pero ano? Wala pa. Kaya sabi, dull. Wala siyang gana. Mga kapatid, maghahanap po tayo ng kaluluwa. Sino dito gusto mag-Bible study sa kapitbahay? Gusto ko rin naman gawin yan. Pero hindi ngayon. Aware sila na may mga tamang gagawin sa relationship natin kay Jesus, pero hindi lang nila gagawin agad. Kasi nga ano sila? Wala silang gana. Alam nila na kailangan magbasa ng Bible. Netflix muna. Alam nila na may aayusin pa ako talaga sa character ko. Dami nang nangunang mga kapatid sa akin. Pati mga kapitbahay, pinupunan na ako sa ganito kong ugali. Yung na-identify mo na maling-mali ka, pero ayaw mo pang baguhin agad. You fall into the category of what? Being a foolish virgin. So ano naman yung wise pronymos sa Greek? Not just intellectual but possessing perception. May public, meron itong practical discernment. So a prominous person reads the situation and acts before the crisis arrives. Ay, may oil crisis pala. Sige nga, hindi muna kami masyado magiging magastos, magtitipid. So pag dumating yung information, kapag dumating yung knowledge, uy, may natutunan ako sa lesson kanina. Mga anak, gawin natin yung natutunan natin kanina sa Sabbath School. Ina-apply nila, kaya sila naging wise virgin. So, wala itong kinalaman sa dami ng alam ng Bible verse. Kasi ang problema nga, etong mga foolish virgins, sila yung maraming alam sa Bible verse.
sa Bible information, pero ano lang kulang? Action. Wala lang silang gana i-apply. Pero alam nila yon. Now, what is oil? So, to make it short, ang oil nagre-represent sa Holy Spirit. Sa sanctuary, mga kapatid, yung oil na yan, kinakailangan laging nandoon sa candlesticks para yung liwanag niya tuloy-tuloy. Every day, yung priest pumupunta sa loob ng sanctuary para lagyan ng oil yung candlesticks. At alam niyo paano makukuha yung oil? Yung oil na yon galing sa olive oil, at para makakuha sila ng oil, ang sabi ng nasa verse po yan na Exodus 27:20, it is beaten for the light. Ano yung beaten? It is a crushed olives. Nakita na kayo ng olive oil na ginijuice para maging oil. Ganyan yung may malaki po yung bato eh. Bubulungan niya ng bubulungan, dudurugin ng dudurugin yung mga olives para makapagpiga ng oil. So yung oil, madali ba makuha? Hindi. Kailangan mo ng effort para makuha mo yung oil. Kaya ang tawag sa kanya, beaten olive or crushed olives. Alright, so, paano tayo makakakuha kung ang oil ay nagre-represent sa Holy Spirit? Paano natin natatanggap ang Holy Spirit? By the way, before we continue, ilan dito naniniwala, Brother Joven, meron talaga akong Holy Spirit sa puso ko ngayon? Wala. Panayala ang taas. Yes. Without any judgment, mga kapatid, alam ko lahat po tayo may Holy Spirit sa puso natin. Tingnan natin paano tinanggap ng unang mga Christian community yung oil ng Holy Spirit. Acts 4:31. And when they had prayed, the place was shaken. When they were assembled together, what happened to them? They were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness. Ano yung naging key for them to get the oil, the Holy Ghost, the Holy Spirit? They had prayed. Anong klaseng prayer yan? Kung yung olives, kinakailangan i-crush para makakuha ng oil, ano kayang klaseng prayer yung ginawa ng mga alagad para nakuha nila yung oil? Mga kapatid, could it be possible it is also a crushed kind of prayer? Alright, let me read this one. Grade on the verses 6 to 1. The season of distress and anguish before us will require a faith that can endure what? Weary. Yung paparating daw na krisis sa atin, nangangailangan ng isang pananampalataya na tatagal saan? Weariness, pagkapagod, delay, and hunger. Bakit importante yung faith na yon? Kasi ang brain nagre-react madalas, meron daw dalawang way paano nagre-react tayo sa sitwasyon. Yung isa, reactive brain, sa amygdala yon, yung isa naman reflective brain. Madalas, si reactive brain, gumagana yan, alam niyo kung kailan, pagpagod ka, gutom ka, stress ka. Hindi ka nag-iisip, magagalit ka bigla, ano na naman yan? Pagod na pagod ako sa trabaho, kasi ang gulo-gulo ng bahay. May point naman. Kasi nagtrabaho ka pero hindi ka sana nagalit, hindi ka sana nakapagsalita ng masakit, hindi ka sana na nangbunot, hindi mo sana na-post yun. Wala, na-post ko na. Kasi sino gumana? Reactive. Tapos mamaya-maya, mali yata yung nasabi ko. Mali yata reaction ko dun na. Ba't ko pinatay kami bahay ng rep? Tapos, sorry, hindi ko nasasadya. Balik-balik ko na lang, sorry, hindi ko sinasadya. Yung late ko na-realize kasi sino na ako nagumana. Sa reactive brain. Pero ang dapat daw na pinagagana natin, yung brain sa prefrontal cortex, kasi reflective brain. Kaya ang pananampalataya daw na kailangan natin, yung pananampalataya na tatagal sa pagod, delay, and hunger. And pansinin nyo to. Paano daw nakukuha yung oil ng spirit sa pag-pray? Those who are unwilling to deny self and to agonize before God to what? Pray long. Pray Long. long. Saan ba applicable to? Una, hindi sa church nagpipray ng mahaba. Kaya pag may kapatid na nagpray ng mahaba, sawayin nyo na, kapatid, huwag mo kaming sermonan sa prayer. Basahin yung Spirit of Prophecy. Sabi ni Ellen White, bawal mag-pray ng mahaba pag sa congregational prayer. Kaya yung anak na niyaya at sanay yun sa gadgets,
sanay sa Mobile Legends, ay, ano mo balik sa church? Wala mo namang balik, yun nag-pray, ang haba eh. Tapos nakalugod pa. Talagang bad shot yun sa mga hindi sanay sa spiritual lifestyle. So pag sa church mga kapatid, huwag mahaba ang pray. Amen? Yes. Saan mahaba ang prayer? Yung prayer pa lang, parang nag-sermon na. Amen, brother? Ang prayer na mahaba ay saan? Personal prayer. Sa private prayer. Doon ka mag-crush ng oil. So to pray long and earnestly for His blessing will not obtain it. Wrestling with God, how do you know what it is? How few have ever had their souls thrown out under God with intensity of desire until every power is on the stretch. Kung yung foolish virgins walang gana mag-pray, etong wise virgins merong gana mag-pray. Alright, so, ang perfect example natin si Jesus. Kailan niya nakita na sobrang taas ng level ng prayer ni Jesus? Garden of Gethsemane. Sino dito nakapanood ng Chosen? Di ba mapapansin niyo doon, lagi nawawala si Jesus. Asan na naman siya? Sabi mo, asan ba siya? Ba siya nawala? Minsan nasa ministry, pero madalas kaya siya wala, nag-pray. Basahin niyo si Sarah Bates. Mas malaking time niya sa ministry bago mag-start is what? Prayer. To pray long. How is your prayer life? Kanina nag-pray ako mga 20 seconds. Yung 20 seconds na prayer, pwede na ba yun sa crisis? Pero nung nangungutang ka, ayaw mo tantanan, text ka ng text, tawag ka pa ng tawag, sige na, pagbigyan mo na ako. Pero yung kinakailangan mo na spiritual experience para sa Diyos, di ba, nunod ka ng TikTok, nagre-reels ka sa Facebook, ilang oras yung doom scrolling mo, Gen Z? Ilang oras? Yung dito, kanta-kanta yung youth, no? Tara, magpuri tayo kay Lord, kakanta special number yan, pero pag nag-video okay, 5 hours. So there's something wrong with that, correct, mga kapatid? So, ang foolish virgins, may anyo siya na Adventist siya, nagpe-perform, pero walang gana yun. Kasi ang totoong ginaganahan siya sa mga bagay na worldly. Kaya sinasabi sa ating mga kayo, tayo magkamali, si Jesus, before the crisis hits, ano yung crisis na dumating sa kanya? Crucifixion. Bago ba dumating yung crisis, panalo na siya. Sabi ni Sun Tzu, yung general strategist ng China, a victorious warrior goes to war. A victorious warrior win first before goes to war. A defeated warrior goes to war and seeks to win. So si Jesus, bago pa ipako sa Calvary, nanalo na ba siya? So saan yung totoong battle? Doon sa Gethsemane. And are you aware, nung nag-pray siya sa Gethsemane, bakit tinawag na garden? Bakit tinawag na garden? Taniman. Kasi saan lugar yun? Mount of Olives. Bakit garden? Maraming olive trees sa paligid. Kaya nagpipray siya. Di ba sabi sa mga alagad, samahan niyo ako mag-pray? Yes po. Tapos ano yan sa mga alagad? Nakatulog. Pagbalik niya, ba't hindi kayo nagpipray? Sino lang nagpipray talaga with intensity? Jesus. Paano niya natanggap yung anointing oil? Yung lumabas na yung blood sa katawan niya. Sabi ng Spirit of Prophecy, nagkaroon na ng anointing oil yung Messiah. Ready na siya sa crisis. So, mga kapatid, yun yung pattern natin. Kung yun yung pinaghandaan ni Jesus, it's so obvious, anong klaseng prayer ang gagawin ninyo at ako? Maiinip ka ba sa 10 minutes prayer on your personal moments began? So, ano yung all crisis? Ito na po yung pagkatapos. The Sarah Vegas 636. Everything in the world is in agitation. The signs of the times are ominous. Coming events cast their shadows before. Pakibasa yung color yellow. The Spirit of God is withdrawing from the earth, and calamity follows calamity by sea and by land. Paano mo malalaman kapag inaalis na yung oil, yung Spirit? Nagiging magulo na yung paligid. Sa tingin niyo, yung nangyayari sa paligid ay palatandaan na unti-unti wini-withdraw na ng Diyos yung kanyang Holy Spirit.
Napanood nyo ba yung nagsaksakan doon sa Facebook sa Cebu? Hindi nyo napanood yun? Ang lala nun. Dahil sa 1,500 na siya po. 200 lang daw yung binigay. Pamilya yun, 4 versus 3. Di ba nagsaksakan pa rin yun? Sa tingin nyo may mga Holy Spirit kayo? Yung mga involved sa Epstein files. Yung mangingidnap sila ng bata, lalaki, babae, kikidnapin na sa island, tapos rape nila. Sa tingin nyo may mga spirit pa? Yung mga ganung tao? And may kita natin sa balita, yung sasabihin ng PNP, oy, bumaba yung crime ha. Pero in actuality, bumaba ba o dumadami? Masaya ka ba pag lalabas ka ng ating gabi ngayon? So nakikita natin, palala yung paligid, palatandaan nyo na yung banal na spirito ng Diyos inaalis. At kanino lang siya mananatili? Doon sa gustong-gusto ng uwi. Pero sa mga ayaw, hindi. Kaya ang sabi sa key text natin kanina, seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near. Ano yung pinaka-nakakatakot na sitwasyon sa atin hindi Sunday doon? Kasi mauuna tanggalin ang Holy Spirit. Paano kung hindi mag-Sunday law? Okay lang. Bakit? Darating pa rin yung event na yan. Whether may mga physical crisis na darating, ang pinaka-sure na sinabi ng Bible, pinaliwanag ni Jesus sa parable ng 10 virgins, ang sure na darating, i-withdraw yung power ng Holy Spirit. May pattern ba yun sa Bible? Yes, Genesis 6:3. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men. Bago ibigay yung plan, what happened first? Inalis na muna yung presence ng Holy Spirit. Kanino lang nanatili? Sa mga may gusto, sa family ni Noah, ilan lang sila? 1 lang. Pero yung mga ayaw, pinilit ba? Edi, ayaw nyo, edi, no. So to end our lesson mga kapatid, kailan daw darating yung bridegroom? Midnight, the darkest hour of the night. Ito yung unexpected hour. Paano mo malalaman kung meron ka ng presence ng Uwi? Kasi may mga claim, kapag tayo daw naging anak ng Diyos, tinanggap na daw natin si Jesus as our personal Savior, wala na raw darkness. Kaya kayo doon? Wala nang darkness? Mali mga kapatid, hindi kaya yaman pag tinanggap mo si Jesus. Pero ganito magiging difference. Parehas namatayan yung magkapitbahay. Yung isa punong-puno ng pag-asa, yung isa devastated. Ano pinakaiba? Yung isa may oil, yung isa wala. Yung isa may fire, yung isa wala. Sino sa inyo may flashlight at nag-flashlight kakaling tapat sa labas? Di ba may flashlight yung phone natin ngayon? May lalabas ba? Uy! Flashlight! Nang kakaling tapat? Kailan mo lang kakailanganin yung fire, yung oil? Sa gabi. Hindi siya effective at applicable sa maliwanag. Kaya tayong mga Adventist, didilim ang yugto ng sanlibutan. Ang mga tao sa paligid maghahanap ng liwanag. Tayo yung magsisilbing human street lights nila. Mahanap nila yung Diyos pag tumingin sila sa buhay mo, kasi yung buhay mo nagliliwanag. Kaya what is the lamp in the Bible? 1:19, 105 ng Psalms. Thy word is a light unto my feet. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. May Bible ka, may head knowledge. Pero hindi gagana yung nakuha mong knowledge sa Bible, hindi mo siya mapapractice pag walang oil. Kaya nalaman mo na, ay kailangan pala maging healthy. Okay. Ay kailangan ko pala pagpagumpayan ito, nagtatanim pa ako ng sama ng loob eh. Gusto ko pa nga manghabol ng bugbugan eh. Okay. So, you know already, pero hindi mo pag ginagawa, hindi ka maliliwanag. Para ma-trigger yung fire, pinakailangan haluan ng oil ng Holy Spirit. So what is the pinaka-deepest meaning ng oil mga kapatid? Pag binasa natin sa Christ Object Lesson, last point before we end, it is actually a transformed life. Nalugi ka sa negosyo, pero hindi mo sinusumpa ang Diyos.
may nagkasakit sa pamilya mo, pero punong-puno ka pa rin ng pag-asa. Punong-puno ka ng mga trial, pero hindi mo iniiwan yung pananampalataya mo kasi sa loob mo, punong-puno ka ng liwanag. Titignan ka ng ibang tao, kawawa naman yung tao na yan, ang dami nangyayari sa kanya. Pero naniniwala yung mga taong tumitingin sa'yo na may Diyos ka. Bakit? Transform. Kasi nagniningning, nagliliwanag yung buhay mo. So it is actually a transformed life. Yung isang buhay na may lamp, yung Word of God sa Bible na hinuluan ng fire of the Spirit. Yun yung tatapos ng gawain sa mundo. Pag niningning tayo, magliliwanag tayo mga kapatid, just like the five wise virgins. Now, to end our lesson, narinig nyo na, wala to sa slide, yung metacognition. Narinig nyo na yan. Nag-trend dito sa Facebook eh. Yes. Marami natuwa dito. Ano yung metacognition? It is thinking our thinking. Ano ibig sabihin nun? Thinking our thinking. Akala natin, yung pinaka-highest intelligence noon, yung mataas yung IQ kapag nag-exam, ang galing sa academics, ano lang, 96 yung score niya, 97, 98. Pag sa out of 100, dalawa lang mistake, minsan perfect pa. Akala natin yun yung pinakamatalino. Pero ang pinakamatalino ngayon na na-discover sa neuroscience, yung nag-a-apply doon ng metacognition. Ano yun? Kapag na-realize mo na mali ka, ay mali pala ako dito, willing kang makorek. Yun daw yung pinakamatalinong tao sa mundo. Mas matalino pa raw yun. So yung isang nag-exam na nag-75, is yung isa naman 99, almost perfect. Magpapantay lang daw sila ng talino. Bakit? Kasi naka-70, ay mali pala ako dito, dapat pala C. Ay dito pala dapat D. Yung na-realize niya daw na mali siya, pero willing siyang makorek yun. Kaya pala sabi ng Bible, ano yun? Wise virgins. So, i-correct ka ng Bible. You will learn something about your condition. Ay, hindi pala okay yung ginagawa ko. Mali pala yung ginagawa ko pag Sabat, pag tanghali, umuwi. Hindi pala tama yun. You're willing to correct that. And as long as you are willing to correct yung mga natututunan mo sa salita ng Diyos, yun daw talaga yung totoong pagiging wise virgin. Sa tumasa ko mga kapatid, yun yung pipiliin natin na sign. May God bless us all. Happy Sabbath. Amen.